pagbabarong ang pangunahing pinagkakakitaan dito sa bayan ng Lumban. Simula pagdidisenyo, pagbuborda, hanggang sa pagbubuo. Mahigit 6 hanggang 7 na katao ang kabilang sa pagtatapos ng isang barong. At isa na rito si Gian. Ako nga pala si Giancarlo Baduel, 25 years old, nakatira sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna. Si Gian ay baguhan pa lamang sa pagbubuo ng mga barong. Ngunit sa edad na 15 anyos, natuto na siyang magburda sa kamay bago siya nalipat sa iba't ibang mga trabaho. Simula kasi nung lumaki ako, nakikita ko ng nanay kong nagbuborda. Kaya, yun, dun ko siya nasaksihan. Nanonood lang ako sa nanay ko, tas nagpapaturo din ako. Nagsimula si Gian sa pamilya ng mga nagbuburda at nananahe. Sa kabataan niya, sulihiya, ethnic at aspile ang kauna-unahang mga disenyong natutuhan niya. Simula roon, naging libangan niya ang pananahe. Nakakatuwang manhi. Parang nakaka-enjoy lang din. Kasi pagka wala ka nang ginagawa, pagka uwi mo din ng galing school, yun, nananahe. Hanggang sa maging trabaho niya ito. Sa pagtatahi mo ba noon, nakakatanggap ka na ng kita, ng pera? Sakto lang naman kasi may mga tahi kasi na 100 ang isa. Depende kasi, borda, depende yun sa tahi na ibibigay sa'yo. Nakadepende ang presyo dun. Subalit para pandagdag kita at tulong sa pamilya, natigil siya sa pananahe, pati sa pag-aaral at sumubok magtrabaho. Nasubukan niyang magsaka at namasukan ding production operator sa isang kumpanya sa Batangas. Pero dahil sa mahinang kita, dulot ng kakaunting pasok at pagkawala ng OT, napagdesisyonan niyang mag-resign. Sa ngayon, bumubuo na siya ng barong sa tahian nila Cecil, asawa ng isa sa mga pinsan niya. Magkano ba ang kinikita mo dito, arawan? Depende sa magagawa ko. Pagka may tahi kaming medyo mahal-mahal, malaki ang kita. Pwede mo bang ibigay yung figure kung magkano ang arawan? Kayang kumita ng 7 to 900. Siguro at a week, nakakaano kami, 140, ganong. Tapos a day siguro, baka mga 20, 15 pieces. Ayon kay Cecil, mayroon siyang 8 kataong nagtatrabaho sa loob at 3 sa labas. Ibig sabihin, dinadalhan na lang sila ng mga tabas na tela dahil may mga sarili naman silang makina sa bahay. Siguro, doon ko masasabi na parang time is gold talaga. Talagang hindi pwedeng may bakante kang oras, tapos wala kang gagawin. Yung ganun talaga. Hindi naging madali kay Gian ang paglipat mula burdang kamay hanggang sa pagbubuo ng barong sa makina. Mahirap kasi pag umpisa, mahirapan ka talagang tumipa ng makina gawa ng magkaiba kasi sila. Magkaiba sila ng tipaan. Pero hindi ito naging hadlang para sa kanya. Nasa yun naman yun kung paano mo didiskartehan ng pagbubuo mo ng barong. Bago ka magbuo ng barong, tuturuan ka nila lahat ng pagbubuo ng manggas, paglalining. Nasa yun na yan kung paano mo didiskartehan ng pagkilos mo. Paano po nakatulong yung negosyo niyo sa mga kabataan tulad po nila Gian? Talagang kasi sa tingin ko kung hindi naman para sa'yo, hindi ka magtatagal sa ganitong trabaho. Kasi sila, mga napatigil sa pag-aaral, nung nakuha talaga namin sila. Hindi na sila mga nag-aaral. Tapos sa ngayon, okay naman sila. Hindi naman sila nawawalan. Nananatiling mabenta ang mga barong.
Kaya kapansin-pansin din, lalo na sa Barangay Concepcion, ang halos magkakalapit na mga pagawaan ng barong na gumagamit ng computer embroidery. Nakapanayam namin ang pinakamatandang bordadera sa Lumban upang hingin ang kanyang pananaw sa bordang computer. Iba ang bordang kamay yung pagka limbawa na tastas. Pag iborda sa masini, tuloy pagka nahikit mo lang yung hilat siya, tuloy-tuloy na yung nahuhugot. Pero ang bordang kamay hindi. Mabilis matanggal ang disenyong nakatahi sa tela sa isang hatak ng sinulid. Tulad nito, ikinatatakot na tuluyang matanggal ang 400 taong tradisyon ng bordang kamay sa isang malakas na hatak ng modernisasyon. Maganda naman siya kasi talagang quality yung tahi. Kaya lang talaga kung susumahin mo, mabagal yung production pag ganun yung gamit mong borda. Kasi ilang weeks siyang tinatahid sa yung handmade eh. So, kung ikaw ba papipiliin ka, anong mas gusto mo na trabaho o hanap buhay? Yung kikita ka sa pagbuburdang kamay o yung sa pagbubuo ng barong? Sa pagbubuo ng barong. Kasi mas nadadalayan ako dito. Hindi kagaya sa pagbuborda na tutok ka. Pero dito, tutok ka rin naman. Magkaiba lang sila. Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda. Para kay Gian, naging mahalaga ang tradisyonal na pagbuborda sa kanyang pagkatao. Subalit sa pagpatok ng madalian at mabilisang trabaho tulad ng pagbubuo ng barong sa makina, mas pinili niyang manatili na lang dito. Sa paanong paraan mo gustong makatulong sa pagpapaunlad ng industriya ng borda sa Lumban? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kasi karamihan naman kasi dito, puro pagbubuo ng barong ang ginagawa. Kaya sa tingin ko, hindi ko na kailangan mag-isip para dyan. Ang kwento ni Gian ay maihahalin tulad sa tela ng organsa na sumisimbolo sa modernisasyon. Habang nagbabago ang panahon, sabay din ang pagbabago ng tradisyon. Madami talagang nabuhay sa gantong trabaho. Madaming umasenso. Kasi talagang ito yung kabuhayan talaga dito sa amin. Kaya, yun, maganda yung mga naidudulot ng pagbabarong. Sa tatlong kwentong ating nasubaybayan, samut-sari ang mga telang ipinakilala upang makabuo ng mas malaking tela ng pagsisikap at katatagan. Telang pinya na larawan ng tuluyang pagyakap sa tradisyon. Telang husi na larawan ng pagbalik sa tradisyon sa kabila ng nagbabagong panahon. At telang organsa na larawan ng paglipat sa modernong pamamaraan. Kami ang Sulid Productions at ito ang mga kwentong tela ng katatagan.